Jade. No? So in terms of economic outcomes, hindi malinaw. Pero in terms of grabbing corruption outcomes, it's very clear kung saan napupunta yung inutang na yan. Just Oo, kumbaga, Doc, ang dating po sa inyo, hindi malinaw kung saan o kung ano yung pangunahing dahilan kung bakit tuloy-tuloy yung pangungutang natin. Lalo't simula pa lamang ng taong 2026, ganito na ang utang ng gobyerno. Well, in terms of economic outcomes, hindi malinaw kung saan napupunta. However, in terms of sa pamumuhay ng ating mga namumuno, yung mga mararanging pamumuhay, makikita natin na pupunta sa grappling corruption, Jade. So in terms of economic outcomes, hindi malinaw. Pero in terms of grappling corruption outcomes, it's very clear kung saan napupunta yung inutang na yan. Just imagine, the country is borrowing so much and yet the Filipino people are not feeling the effects ng inutang. Kasi halimbawa, kung nangutang ka, Jay, dapat na itapos na sa ngayon yung mga subway na yan, natapos na yung mga pinapagawang North-South Commuter Railway, dapat natapos na yung mga pag-i-improve ng mga paliparan, dapat natapos na yung mga project na yan sa mga daungan, sa mga kalsada, pabahay, etc. Utang ng utang ang gobyerno, hindi nararamdaman ng tao. Mga kababayan, do you remember nung nangampanya si Marcos Jr., sinasabi niya na magtatayo sila ng pabahay na 1 milyong pabahay kada taon. Nasa ikaapat na taon na, going 5 years na si Marcos Jr., malapit nang matapos yung termino. Nasaan na yung more than 4 million na dapat na naitayo yung pabahay? Utang ang gobyerno and yet hindi nararamdaman ng tao. Yun yung pinakahalimbawa na nandiyan, yung sa pabahay. Kung talagang seryoso ang gobyerno in terms of addressing issues, dapat yung inutang na yan, napunta yan into things, in terms of projects na nararamdaman ng tao and yet hindi po yan ang nangyayari, mga kababayan. Nakakalungkot po.